Glory to God. Lord, meron pa po ba? O sige po, kung wala na, bago magsalita yung ano natin, pakilala muna natin. Ako rin, di pa ako nag-share. Share ko lang yung buhay ng tao magsasalita, no? Kasi nung linggo, nasa riot kami. At grabe, ginawa ng Panginoon Diyos doon sa church na yun. Grabe. Grabe yung anointing ng Panginoon. Salita ng Diyos na narinig ko talagang na-empower ako ng todo. Talagang nanginginig nga ako doon sa sigaw ko na sigaw. Amen! Amen! Talagang matindi talaga. Powerful ang salita niya. Kaya ngayon, mapapakinggan ulit natin to. Yung taong ito na ginagamit ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Brother Albert. Tap nyo! Thank you, Jesus! Si Lord yun. Maraming salamat. Actually, kanina hindi sana ako pupunta dito eh. Pero ito lang. Kasi nagluluto yung asawa ko. Nag-request yung anak ko. Pabalik-balik dun sa tindahan, di nga ako makalis eh. Pag-uwi ko, kulang na naman yung bumalik na naman ako sa tindahan. Hanggang naisip ko yung linisin ko yung sakyan. Nung kumakain na ako, sabi ni Sister Raquel, parang kukunti sila. Sige, pupunta ako doon. Nangyari pala. Ako pala yung mag-award. Hindi, nakalimutan ko na ewan ko kung ako talaga. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Sige, before we start, mag-pray tayo. Yes, so Lord, maraming po salamat sa gabing ito, sa aming pagtitipon-tipon, sa inyong harapan na kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Linisin niyo nga po kami ng inyong banal niyong dugo upang malaya kaming makalapit sa inyong banal na harapan. Yes, so Lord, maraming po salamat sa inyong kapatawaran. Ngayon po ay mag-aaral kami ng inyong salita. Naway itago niyo ko ako sa inyong likuran. Kayo pong makita, inyong kalwatian, ang mga ibabaw sa lugar na to. At sa aking mga kapatid na nandito ngayon, buksan niyo po ang kanilang puso't kaisipan upang labis na maintindihan ang iyong mga salita ngayong gabi, O Lord. Upang maisabuhay nila. Sabi nga, kung sino ang taong matalino, siya ang taong nakinig at sumunod. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Ang Diyos ay mabuti. Ito nga, isi-share ko sa inyo. Nasa 2 Corinthians 5:17. Sabi dito, if anyone in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come. So, bilang Kristiyano, sa pagkakatanggap natin sa ating Panginoon, masasabi natin na tayo bagong nilalang. Wala na yung dati, at tayo bago na. Kung dati si brother may mga nagiinom o nagsusugal, marahil ngayon hindi na siguro. Kasi once na tinanggap natin ang ating Diyos, na si Jesus Christ, yung banal na Espiritu mananaan sa atin. Dahil sa kanyang pagkamatay, sabi niya, ipinangako niya na may gagabay sa atin. So sa ating pagtanggap kay Jesus Christ, meron na tayong gabay. Meron ng Holy Spirit na nagsasabi sa atin ng tama at mali. Hindi na yung dating espiritu na kapag uminom ka ng alak, may binubulong sa'yo, sige pa, ang sarap uminom. Di ba? Pero ngayon, dahil sa ating pagkatanggap kay Jesus Christ, Holy Spirit na yung gumagabay sa atin. Kaya nga, sabi niya, sa pagkakatanggap natin sa Kanya, tayo na'y bagong nilalang. So, ibig sabihin, yung dating ikaw, kung dati mga kasama mo nagiinom o nagsusugal, dapat po iniiwasan na natin yan. Do not equally yoke to the unbeliever. Sabi nga, hindi na hindi na tayo makisama sa kanila. Yun ang way na pagkakilala natin sa Panginoon, i-share natin yung salita sa kanila upang maidala natin dito. Na magiging kalakasan sa bawat isa yung maririnig mo sa kanila at maririnig nila.
Tama ba mga kapatid? Yun ang napakaganda. Kasi, minsan may nagtanong kay Jesus Christ, naglalakad siya. Lord, kilala niyo po ba ako? Anong sagot ni Jesus Christ? Sabihin mo ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. See? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kung sino mang kaibigan mo, ganun ka rin. Kung nagiinuman sila, o gumagamit ng droga, ganun ka na rin kasi lagi mo silang kasama. Eh kung dito kayo makisama sa mga kapatiran natin na laging pinag-uusapan ang salita ng Panginoon. Ha? Lalo na kung may problema ka, nag-iisip ka. Kasi tayo hindi nawawala yung problema na iniisip mo. Marahil, kapag inisip mo raw mga problema, 95% mali ang iyong iniisip. Para ka raw rocking chair na gumagalaw. Di ba? Nakakita na kayo ng rocking chair. Pero hindi kayo umaalis dun sa lugar na yon. Yung isip mo, isip ka ng isip na hindi ka makamove on sa mga problema na dumarating. Alam mo yung problema, laging nandyan yan. Tama lang daw naman problema ka sa araw na to. Bahala na yung bukas. Kasi ang Diyos ang bibigay sa iyo ng biyaya. God will provide. Ha? Yan ang tinuro ko nung nakaraan So napakasarap malaman yung, biruin mo, sa pagkakatanggap mo kay Jesus Christ, ginawa ka niyang anak. Kapag anak ka, anong ibig sabihin? Tagapagmana ka. Anong tagapagmana? Yung mga nilalang na nakikita nyo sa labas na nilalang ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, tagapagmana ka ng mga kayamanan. Ang gusto lang ng Panginoon maging mabuti kang katiwala para pagdating ng ating Panginoon, sasabihin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Ha? Di ba masarap pakinggan yun? Kapag nakasama mo na ang ating Panginoon at may papatong pa sa iyo na korona dahil sa paggawa mo ng kabutihan na pag-share mo ng kanyang salita. Actually, yung purpose ng being a Christian, to share the gospel. So, napakalaga sa bawat isa na magbasa ng Biblia. Yan ang sabi nga, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay naging tao at ang salita ay Diyos. Ha? So, ibig sabihin, ang salita ay napakahalaga sa ating Panginoon. Yan ang pinaka-love letter ng ating Panginoon. Kaya sa pagkakatanggap natin kay Jesus Christ, tayo bagong nilalang na. Wala na yung dati. Ha? Kaya, glory to God na tayo nandito ngayon. Sabi nga niya, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon na to. Dito tayo lumalago spiritually. Kung nga ang katawan natin nangailangan ng pagkain, what more yung spiritual natin? Yung spiritual, yung pagkain, ito yung salita ng Panginoon. Diyan tayo lumalago bilang Kristiyano. So, dapat di kayo nag-a-absent. Mo ba? Huwag na nating sabihin sa inyo na araw ng Lunes, Miyerkules, meron tayo. Kailangan na dahil sa pagkakatanggap natin kay Jesus Christ, maging agresibo tayo sa kanyang mga salita. Mararanasan nyo, you will never be the same again. Kasi yung mga biyaya ng ating Panginoon, they are new every morning. May bagong palaging biyaya. Kaya ginawa niya yung example, yung ibon Paggising niya sa umaga, hanapin yung pagkain niya. What more? Tayong pinakamahalagang nilalang ng ating Panginoon. Amen po? Kinikilubutan ako. Di ba? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, tayo may purpose. We have a purpose to each and every one of us na anong may babalik natin sa Panginoon, nagagamitin tayo mightily. Sa paano paraan? Napakasimple lang. Magpasa ka, anong narinig mo ngayon? I-share mo kahit sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Di ba? Alam niyo kapag Kristiyano ka, full of blessing.
I can say that na napakaraming blessing. Yung hindi ka nga nagkakasakit, pag uwi natin, matutulog ka. Ang sarap mo matulog. Pagising mo, umaga na. Wow! Parang feeling mo, laging bitin. Natulog ka, napakagising mo, napakalakas mo. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At kung may problema, parang wala lang yan. We have a big God. Napakaliit lang ng yung problema na hindi kayang sagutin ng ating Panginoon. Alam nyo, hindi pa natin binagkas ng ating bibig. Alam na ng ating Panginoon ang ating kailangan. So, huwag kayong mabahala. Dahil sa tayo bago nang nilalang ngayon sa ating pagkakandakap sa ating Panginoon, be proud to be a Christian. Na mararanasan mo gaano ka-powerful lang ang pagiging Kristiyano. Alam mo, yung powerful na yan, yung natuto kang manalangin, yung pinagpe-pray ang bawat isa, yun ay malaking kapangyarihan na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto lang niya sambitin ng ating bibig, just like your father na dito, kung may ama pa kayo, hindi niya maririnig ang mga bagay na gusto niyo kung hindi niyo sasabihin. Pero ang Diyos, iba siya. Gusto lang niya na bigkasin sa inyong bibig dahil alam na niya ang inyong kailangan. Kaya, glory to God na tayo'y nagiginig. Sabi nga, ang may pandinig ay makinig. Dahil yan ang importante sa ating Panginoon. Lagi niyang pinapaalala yung mga salitang niya na kapag nakinig ka, dapat sumunod ka sa kanyang salita. And bring sa blessing na hindi mo sukat akalangin na mangyayari sa iyong buhay. Ha? Yung mga blessing na sabi nga sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things that you didn't know. Ha? Kamangha-manghang mga bagay na hindi mo lubos maisip na minsan mangyayari sa'yo na hindi mo sukat akalain na mga oportunidad na ibibigay sa'yo. Kaya palakpakan natin ating Panginoon. Sige, pray tayo. Oh Jesus, maraming pong salamat sa inyong presensya sa gabing ito. And we can feel your presence, O Lord. Maraming pong salamat, O God. Maraming pong salamat sa inyong masalita na ibinahagi sa inyong mga anak. Nawa ito'y dumaloy at mamunga at manalaytay sa kanilang mga puso't kaisipan upang lumago, maibahagi sa kanilang mga kapwa, O Lord. Maraming po salamat. Makapangyarihan yung salita, O Lord. Kaya alam po namin ano ang problema na dinaranas, lalo na ang mga nanonood ngayon. Kasama kayo sa aming mga panalangin. Yes, O Lord, namin pong sinasama ang mga nanonood ngayon. Dinudulog namin ang mga magulang, mga kapatiran namin. Lord, touch their heart. Ibalik niyo po sila dito sa church na to, God, upang maranasan ang inyong kapangyarihan. Yes, O Lord, dahil kayo ang nagbibigay ng biyaya, kalakasan, kagalingan sa bawat isa sa amin, O Lord. With God, nothing's impossible. Kaya Lord, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, Lord, dalahin ko po, bless the work of their hands, O God. Ano pa problema ting naranasan sila, Lord, ay inyo na sinagot. In the name of Jesus. Yes, O Lord, maraming po salamat. Napakabuti nyo. Kulang ang bibig na to para kayo pasalamatan sa aming mga buhay. Lord, at sa aming mga kasama na dito ngayon, na mapayapa, dala-dala ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita, O Lord. Lord, thank you so much, O God. Bless the work of their hands, O Lord. Pagpalain niyo po sila na siksik, liglig ka umawa pa, O Lord. Iparanas niyo po ang inyong kapangyarihan sa kanila, O God, upang kayo'y matanggap nila. Maranasan na kayo ang Diyos na buhay magpakailanman. You are the beginning and the end, O Lord. Thank you so much. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen, Amen.